O, diba? After long time. Ngayon lang ako ulit nakapunta doon sa kabila. Oo. Nasisilip-silip mo yung mga alaga nyo. Tsaka first time ko ma'am harvest ng egg. Salamat sa iyo. At least na-experience ko. Ay, tsaka natuka. Oo, natuka. Alright. Yan. So, yun mga pwedeng gawin dito sa kanilang farmhouse. Yeah. Hi. Yung mga mga city girl. Yan, kapag Hindi ganyan nila lagi ang usually pupuntahan na-experience. mo. Ilang days tumatagal to? Ilang days yan natin, Mitch? Tapos cut lang kayo ng cut. What is available, ano? Nag-ano ka din sa sili? Konti. Si ma'am, si ma'am, sili. Kaming mag-iina, masili kami. Si dad hindi. Ito mahirap itanim yung maliliit na sili. Ayan. Kasi minsan galing lang siya doon sa ipot ng ibon. Pag sinadya mong itanim siya, mahirap magpatubo. Ano, sir? Yung sili natin na maliliit. Ako na nakapagpatubo ako. Nakapagpatubo Miss, ka po. pwede ako Pero gaganyan na siya ngayon. Sandok. Oo. Pagdating ko siguro mag-transplant na ako. Wow, ang dami nun. Mga sili. Dami nun, ma'am. Ang dami. Yung labuyo po. Yung Ay, yung maliliit. sili, sir, na iba-ibang kulay. Yung, di ba, may seeds. Nagtanim Nakapatubo ako ka. sa farm. Tumubo siya sir, pero ngayon hindi pa ako bumabalik. Oo. Hindi ko Baka pa malaki alam. na. Baka na-harvest na. Ba na-harvest na sir? Sarap din yun kasi yun. Maangang siya pero manamis-namis. Na-harvest na ng kape. Dalawa ata sir yung hiningi ko sa yung Opo. hiningi pala ako sa kanya yung kakaibang mga sili. Mga ornamental. May mga kulay. Sir, rice niyo po. May bilog, may maliit. Yeah. Yun. Thank Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ano na to, sir? 2 taon. Ang bilis din ano? Pero mali yung tanim ko. Parang Malalapit. babawasan ko sila. Yung gitna. Opo. Or i-bull out mo. Kaya pa siguro, no? Baka kaya pa. Eksperimentuhan ko po. Baka mabuhay pa. Ilagay ko doon sa mga gilid. Okay, kasama natin si Makoy de Lima. At andito tayo sa kanilang The Farmhouse. Wow. Ayan. So, nag-overnight tayo kagabi at na-experience na natin yung kanilang place. Komportable, maganda. Yung buong farm, sobrang napakaganda. Yung The Farmhouse ay nasa loob ng Asog Vineyard. Asog Vineyard. Ayan. Yung farmhouse kasi, pinatayo ko siya bilang, kumbaga, bahay namin. Ngayon po, nabisi na rin after matapos malift na yung pandemic. Nabisi na rin. So, hindi na kayo madalas napupunta dito. And meron din mga guest na gustong i-rent out yung house. So, ganun na po yung nangyari. Parang natural lang. Hindi naman talaga namin totally plinano na gawa tayong bahay, parentahan natin. Hindi naman po siya ganun. So, si farmhouse, para sa akin, yung main goal ko talaga dito is, ang ino-offer niya is yung farm life. So, kasi karamihan sa atin, hindi na yung na-experience. Lalo na yung mga naninirahan na talaga mismo sa city. So, pwede silang pumunta dito. Parang ang binebenta ni farmhouse is yung ma-experience mo yung buhay sa farm. Ano ba yung buhay sa farm? Yun, may vegetable garden. At the same time, pwede ka mag-fishing. Sir Buddy, meron Tilapia to. Tilapia, oo. Andun naman po sa isang pandhito. Tapos pwede silang mag-harvest ng vegetables nila. Pwede din silang magpakatay ng
chicken, merong turkey, merong ducks. Meron din, minsan one time, yung guest nagpa-katay ng buong native pig. Yun ang pinaluto nila. So, kumbaga parang ang pinopromote ni farmhouse is yung, ano tawag doon sir, parang sustainability. Halimbawa, dito sa farm, andito na lahat ng pagkain natin. So, pagka andito ka, wala kang gagastusin. Siguro, wala ditong palayan, so magdadala lang tayo ng bigas. Ng bigas lang. Oo. So, ito yung hito. Nandito po yung hito. Malalaki na to. Malalaki na po. Meron dyan, nag-1 kilo na gano'n. Oh. Tapos siguro pag-aaralan ko din later on yung i-breed sila. Oo. So, matagal na tong hito na to? Dito, siguro mga mag-1 taon na po yan. So, parang ano lang to, gusto mong mag-ulam, Opo. bingwit, gano'n lang. Binwit po, opo. Iba din pag ikaw nag-aalaga mismo eh. Oo. Hindi mo naman siya pinapapakainin ng halimbawa, bituka, gano'n. Ano din siya. Magaganda naman yung mga commercial feeds natin. Yun na lang para hindi yung karne hindi malangsa, gano'n. Same din sa tilapia, hindi namin inaano. Itong pad mo sa tilapia, sobrang ganda. Bagong gawa to. Bagong gawa po ito. Repair, Lang bagong po, repair namin. Para po mas tsaka mas presentable siya. Later on nga, pwedeng gawing pwedeng gawing, okay lang yun sir. Pwedeng gawing Nalaglag. nalaglag na sa kangkungan. Pwedeng gawing pool na din to eh. Oo. Yung tubig namin sir, ano pala yan? Solar. Solar powered siya. Kaya tuloy-tuloy lang. Opo. Ganda. So maganda talaga sinadya mong deck doon sa bahay. Opo. Sabi ko yung idea ko, gagawa ka lang naman ng bahay sa farm. Medyo pagandahin na natin para Paano mo minamanage to, Makoy? Busy ka sa ibang business, catering, Opo. restaurants. Opo. Ano pa yung mga businesses niya? Yan po, mga events. Events. Oo. Paano ba? Ano po? Ano ko lang naman to sir eh. Buddy, kumbaga libangan. So, pagka hindi masyadong busy, pumunta ako dito magtanim. Ngayon naman, Nag-start ulit. start ulit ng ang gagawin po, i-nenet ko na siya. Kanya-kanyang section na, parang 4 na section ng garden. Mahirap din po mag-develop ng Mahirap. ng farm. Ano yung mga experiences mo? Katulad po ng halimbawa, ito dapat pag nagtanim ka, tututukan mo talaga eh. Anong tinanim dito? Onion? Ano po to? yan? Yung dahon sibuyas. Ba ginagamit mo pang garnish? Oo. Ganyan pala yan. Tapos pwede mo lang putol-putulin. May iwan lang siya dyan. Di ba po yung nabibili sa market, meron na siyang Ugat? Oo, sayang po. Yun ang tinatanim namin dito. Mahirap siyang magpatubo niyan from seeds. Oh, I see. Tuwang-tuwa nga yung mga guest kasi sila mag-harvest ng gulay. Yun ang ipapaluto nila. Minsan may mga baon silang mga pagkain, hindi nila pinapaluto. Mas pinapaluto Ito nila mga galing na dito. Ini-encourage din namin yung mga guest na wag na silang magdalang pagkain. Ano mga natutunan mo sa sa experience mo sa farming? Yun, dapat hands-on ka. Dapat sa pagtatanim, iba-iba eh. Merong mga tanim na pabayaan mo lang pala, okay lang. Meron naman ng mga tanim na
Sobrang alaga. Oo. So, iba-iba rin. Pero, alam mo yun, pagka yung tanim nga na mo nga, fulfillment mo siya. oo. Fulfillment. So, maganda. Yung trabaho natin, alam mo, Sir Buddy, stressful din minsan eh. So, yun, nandyan si farm para, Pang break. oo, yun, pang break ng routine. Oo, tama. Tsaka pangarap ko talaga yung farm. Pangarap mo. Mas gusto ko sa farm tumira. Ayoko sa syudad. Kailan mo na realize yun na farming ang ano mo? Ang gusto mong gawin? Hindi, bata pa lang ako. Magtatrabaho ako para mag-farm. Gusto ko talaga pagka kasi lumaki ako na meron kaming mga alagang yung magulang ko may backyard kami, may garden kami, may mga alaga kaming livestock. So doon ako lumaki. Hindi ko talaga pinangarap na tumira sa syudad. Mas gusto ko talaga sa farm kasi nga yung pag nasa farm ka, andyan na, magtanim ka lang, andyan na yung pagkain mo eh. Alagaan mo yung pagkain mo. Parang yun lang. Pero syempre, may mga gastusan tayo. Kailangan natin magtrabaho sa syudad. Mag-asos ba mag-maintain ng ganito? Kasi yung farm mo, sobrang ganda eh. Sobrang Ano po, linis, sobrang... sabi nga nila, pagka nagpatayo ka daw ng bahay, kung ayaw mo ng maintenance, ipasimento mo yung harap. Pero pagka gusto mo may lagi kang ginagawa, magpatanim ka ng grass. Ng grass. Kasi yung grass may maintenance yan eh. Hindi yan yung pwedeng tinanim mo lang dyan, nandyan na siya eh. So kailangan mo pag-grass cut. Pwede rin ikaw gumawa, pero pwede rin kung busy ka, mag-hire ka para mag-grass cut ng ano mo. So mismong damo pa lang, may cost na yon, magastos na yon. Ano pa kaya kung may mga tanim ka pang iba-iba? May mga landscape ka pa. So lahat i-maintain. So kailangan ng tao, hindi kaya ng solohin lang. Ilan ang tao mo dito? Siguro po, yung regular ko is isa sa garden, isa sa livestock, tapos meron akong isang carpenter, tapos isang welder. Tapos pagkakailangan namin ng mas maraming manpower, nagtatawag na lang kami ng on-call. Magastos ba? Medyo magastos, Sir Buddy, pero okay lang at nakikita mo naman yung ginagagastusan mo. Tsaka yung ginagastusan mo naman is yung gusto mo. Gusto mo? Oo. Pagka gusto mo yung ginagastusan mo, hobby mo, wala naman doon talo. So yung naging accommodation, no, yung bahay mo, naging accommodation, kumusta? Kumusta yung negosyo? Negosyo na ba yan or hobby pa rin? May side na negosyo siya, pero kung kumpara kung halimbawa nagnegosyo ka ng apartment, so mas maganda pala yung bahay na paparentahan mo. Kasi minsan yung isang rentahan mo sa isang gabi, overnight stay, kikitain mo yun sa ilang pintong apartment sa isang buwan eh. So okay pa rin siya. So maganda na narerentahan yung bahay kasi doon ka na kumukuha ng maintenance mo, pampasahod mo. Parang ganun po. So para sa akin, maganda rin kung business side, maganda rin yung ganitong business. Anong challenge ng ganitong business? Yung challenges? Challenges po, yung repairs lang naman. Repairs. So yung bahay naman kasi pagka binuo semento mo yan, para sa akin pangit. So andun pa rin tayo sa mga touches of wood. Tapos siyempre mga furnitures natin mas maganda. Wood pa din. So madaling masira yon. So kailangan mo na naman ulit maintenance. By the way, yung Black House sa QDCAD, kina Makoy din yan. Opo. Yung pinuntahan natin, yung before tayo umuwi, yung Black House. Yan. Opo. So, kung negosyo, maganda din po siyang negosyo.
Kaya siguro yung may mga farm dyan, gusto nyo rin into farm tourism na kayo, i-convert nyo yung farm nyo, gawa tayo ng something na pupuntahan ng tao. Yung tao. Opo. At I heard yung ito, madalas mga prino, Opo. yung mga... Nakakatawa nga po na yung halimbawa, ginawa mo yung bahay, may mga nakaka-appreciate din na ibang artist. Yun, yung mga tropa natin sa photography. Oo. Nag-photography ka rin? Hindi po. Ano po ako, kumbaga, ikaw Sir Buddy, di ba nasa wedding ka din? Kumbaga, halos nasa isang trabaho lang tayo. Kami yung nagluluto doon sa event. Kayo naman yung nagko-cover ng event. So, madalas kami yung nasa back of the house. Oh, I see. Kaya, marami din tayong tropang mga photographer, videographer. So, isang industriya lang po tayo. Isang industriya, oo. Okay, ang maganda sa ginagawa mo, kasi dahil nga food industry kayo, no? May restaurant, may catering, madami doon sa raw materials mo, sa cooking, tinatanim mo dito sa farm. Katulad ng mga, for example, mga herbs and spices natin. Oo. Mas masarap siya fresh. Iba pag ginamit mo sang fresh kaysa yung nabibili natin sa market na dried, yung mga nakabote ng ganun. Masarap din po siya pero iba pagka fresh. Tsaka bukod sa nakatipid ka kasi sarili mong tanim yun, mas parang proud ka na yung tinatanim mo, yun na din yung pinanggagamit mo sa luto. Paano yun? Naisip mo lang or nung nandito ko na, tumira ka dito nung pandemic? Opo. Doon mo lang naisip na, sige, magtanim ako ng gagamitin doon sa restaurant, gagamitin sa catering? Yung wife ko kasi, more on siya, gusto niya laging may touch ng business. So sabi niya, ang itanim mo dito, gusto ko yung mapapakinabangan natin sa restaurant. So sabi ko, sige. Kasi nga, minsan merong time, pag tumutok ka talaga sa pagtatanim, magbi-meet kami, mabagabi na eh. Kasi sobrang busy ako sa pagtatanim. So parang, one time, hindi naman siya nagalit pero sabi niya, busy ka sa taniman mo, wala naman yung kita. Ang tanim mo yan, dapat yung magagamit natin Makoy, ano ang pwede mong i-share na mga best practices, yung mga natutunan mo sa farming na dapat makita rin ng mga audience natin? Mga experiences mo, kasi marami yung gusto talaga rin mag-try, no? Pero marami silang hindi alam. Doon sa experience mo, ano yung mga pwede nating i-share sa kanila? Okay, ang experience ko nung kunyari i-develop mo pa lang yung farm, bago mo simulan siguro umupo ka muna tapos i-visualize mo kung anong gagawin mo sa lugar eh. Unang-una, saan mo ba dito itatayo yung bahay? Saan mo dito gagawin yung garden? Saan ka ba dito gagawan, magpuput up ng livestock? So, kailangan din may orientation. Yung farm, nagre-reflect din yan halos sa attitude and personality ng isang tao. Okay. Kung paano mo i-organize yung lugar. Kasi parang binigyan ka ng isang papel na blanco. Yung farm iba papel na magulo yun. Ang daming kailangan linisin, ang daming mga kahoy na pwede mong ipaputol kasi nga maglalagay ka dito ng ganito. I-develop mo tong isang side para dito. So maraming factor na kailangan pag-isipan, and then yun yung challenge sa farming para sa akin. Hindi naman to, halimbawa ito, hindi naman to dating ganito, wala naman yan pan dyan. So parang i-layout mo, i-imagine mo siya kung paano mo siya gagawin. And then, later on in the journey,
Ako, experience ko, hindi naman ako nag-attend ng mga seminars. So, YouTube lang talaga ako. YouTube talaga lahat. YouTube. Kukuha ka ng inspiration sa YouTube. Kasi meron mga katulad yung Sir Buddy na pagka nag-search ako, halimbawa, paano magtanim ng ganitong gulay. So, nandun na sa YouTube eh. Maghahanap ka na lang nung Pipiliin sakto mo na lang. para sa'yo. Siya hinahanap mo. Oo. So, madaling matuto na ngayon. Hindi kagaya noon siguro na magsisearch ka pa sa libro. Ganun. Ngayon, mag-YouTube ka lang. Andun na lahat eh. So, kaya nga, sabi ko sa'yo, si Sir Buddy, marami tong alam kasi umiikot ka. Marami kang farm na pinupuntahan. Kaya, kanina nga tinanong kita kung ano din yung mga paano ba to ginagawa. Kasi alam ko napuntahan mo na yan sa ibang farm. Yung pagpa-farming, ano yan, continuous journey yan. Hindi naman yan na natatapos. Lalo na yung tanim mo, pagka after ilang months, wala na yun. So tanim ka na naman. Tanim ka na naman. Ganon talaga siya. So, pagka nagtatanim ka naman, siguro ang natuturo sa personality ng isang tao is yung hope. Pag nagtanim ka, hoping ka na tumubo yun, and then hoping ka na magbunga yun, and then bigyan ka ng harvest. So, yung taong nagpa-farm talaga is iba yung attitude niya. Hopeful ka, mahaba yung pasensya mo. Ano pa ba? Kung dati kang mainisin sa trabaho, sa opisina, try mo mag-farm. Kung stress ka sa trabaho, try mo mag-farm. Ano pa? Kasi si farm libangan lang eh. Mas maganda siya, libangan lang. Tapos, yung parang side dish niya na lang yung kita doon. Yung kita, on the side lang. Parang Parang bonus mo lang na nag-farm ka, na nakapag-release ka ng stress mo, sumaya ka, tapos may na-harvest ka at kumita, bonus lang yan. Opo. Kasi meron pong mga doctors na ang rinireseta nila hindi nagamot eh. Sir, mag-farm ka sir. Mag-ano ka ng ibang activity. So ano yung mga activity na yun? Si farming, halos lahat na active ka eh. So, maganda si farming para sa akin. Sabi ko nga, sabi ni Barbie noon, yung wife ko, tsaka ka na mag-farm pag retire ka na. Sabi ko, hindi, okay na to, i-practice ko na yung pagiging retire. Paunti-unti. Maganda ang farming talaga. Kung agriculture man yan o kaya sa livestock, may enjoy mo talaga siya. Mamaya, inom na tayo, sir? Alam mo, Sir Buddy, minsan, pag may mga friends ako pumupunta dito, hindi naman talaga totally ini-encourage ko silang mag-farm. Pero, minsan, itutur ko sila. Nakikita nila. Nagkaka-idea sila na kaya pala to lagi minsan hindi ko na magilap kasi dito nagtatanim. Pero hindi ba doon yung nagpagtatanim ha? Hindi ba doon yung nag-aalaga kang manok? Hobby din yun. Yung iba kasi siguro wala lang silang access. Pero ako nga nung una busy ako, hindi ako nakakapa-farm. Nag-urban gardening kami. Doon sa bahay. Sa city, Naggumawa kami ng mga recyclable na mga containers, yung mga soft drinks. Nagtanim kami. Para lang nangangati kasi ako magtanim eh. Kaya doon kami nagtanim sa pwede pala. Pwede pala. Kagabi nga, inatid lang kami ni Makoy dito eh. Nakita niya yung mga chicken niya. Nagbabad na siya doon sa chicken. Opo. May message ka ba sa mga audience natin? Doon sa experience mo, ano yung best na matututunan nila based on sa experience mo? Si farming kasi as a hobby, siguro pwede ko siyang masabing mas nakakapabalanse din siya ng buhay. Halimbawa, busy ka sa trabaho, pero nakakapagod din si farming. Para din siyang trabaho din eh. Kasi nga yung iba nating mga
mga kababayan, yun talaga ang trabaho nila. Pero, di ba nakwento ko sa iyo, sir, dati na siguro ako kung ang trabaho ko, farmer ako, parang hindi naman stressful yung farming. Kasi nakaka-relief ka. Oo. Nakakatanggal stress. Opo. Try nyo na lang mag-farm, and then lahat ng pinag-uusapan namin ni Sir Buddy dito, kayo rin may experience nyo. So, magandang mag-farm. Masaya. Ayan. So, yung recommend ko na YouTube sa'yo, panoorin mo. Oo, Marami kang may bago matututunan akong doon. libangan, sir. Oo. May bibigay lang Tsaka pala. marami akong natutunan, sir, sa ano. Hindi naman kasi ako Mga t-shirts lang Ay, na wow. agree. Saka meron akong bibigay na food supplement. Wow. Galing din sa mga na-feature Ay, wow. natin. Sige po, thank you, sir. Thank you. At suot ko talagi. Ito nga, lagi kong suot. Kahapon ito suot ko. Ngayon na Parvals. naman, oo. Thank you, Makoy. Salamat po. Sobrang thank you. Salamat po. Okay lang ba i-post ko to, sir? Oo naman. Ano pong Facebook? May Facebook page ka po? May Facebook ano ko, na. body gansenya. Meron ako. Tapos sila, yung mga magkakapatid. Gumaya na. Oo, kasi nga, pandemic noon. Oo. Di, siyempre, yung bahay kumikita na rin, sir, eh. Ang lakas pa naman nung nagre-rent out ng mga guest nung pandemic kasi parang una uso yung bukid, yung ano. Pagawa na rin sila. Na-appreciate na nila yung ano, yung concept. Ang events nyo, Madalas po. Ngayon po yung mga ano, halimbawa yan, yung Concentrix, yung BPO company. Oo. Yung breakfast, lunch, dinner nila kami na magpaprovide. Parang ganun. Noong last December po, sobrang grabe talaga nun. Buong December, wala yung book, ano yun sa amin, book. May isang araw na 3 pa yung event namin. Grabe. May ano pa ng 24-25. Sabi ko yung 24-25 sa atin naman na Kinansan yan. niya. Pahinga na tayo. Tsaka yung mga staff din. Oo. Kailangan din, halos, hindi naman sa kulang ang tulog, pero yung pressure din kasi po. Dapat pala talaga, yung, ano ba yung kailangan mo ng mga, dapat yun pala mga tinatanim mo, no? Kailangan po mo. ako ulit. Yung aquaponics doon, sabi ko nga, ako na lang alagay nun. Meron ka nang, tapos may lupa ka. Dito na lang, no? Tapos may lupa na eh. Ang aquaponics naman kasi, bagay lang yun doon sa mga walang space. Opo, sa bagay. Marami kang space. At saka man, tilapia wise, ang tagal mo ilagaan doon. Kung dito, 4 months, doon 8 months. May nangyari nang yung tilapia, hindi namin na-harvest agad-agad. Dapat 3 months, harvest na siya. Oo. So, walang bakanting araw, fully booked. Ang ginawa namin, hindi na namin harvest. So, dumami sila. Nag-ano sila, inbreeding sila. Opo, tas overpopulated na. Hindi na sila lumalaki masyado. Harvest mo talaga every Opo. Tsaka yun nga, yung kumuha ka ng sex reverse. Opo. Yun na Make it sure naka-sex reverse. Oo. I-search mo lang sa internet ano yung hormone na yun, kung ano. Opo. Siguro bago ko dito ilagay ko muna sa small. Yung planggana. Oo. Ganun lang naman yan eh. Tapos papatakan ko Papatakan lang yan. Parang eye mo lang yan na 2 drops. Parang ganun lang yan. Sex reverse na yun. Wala kasi ako nakikita nun sa YouTube na yung informative videos. Talaga? About yun? Wala po. Sex reverse? Oo. Sige, gawa ako. Alam mo po yung halos lahat ng tungkol sa tilapia. Oo. Napanood ko na yan. Halos wala. Ang dami kong video ng tilapia. Hindi ko diniscuss yung sex reverse. Wala ka po doon. Kaya yun ang wala sa akin. Kaya Sige. mabilis may mga naman po dito natatanungan ko. Ang ko naman kasi hindi ako nag-seminar sa BFAR. Hindi ko nauurasan. Pero baka doon tinuturo din nila. Tinuturo nila yan. Yung iba naman na nakakausap ko may mga tilapia din. Ewan ko kung anong problema, hindi nila sinishare ng buong yung knowledge nila. Tayo, di ba, sir? Kung ano yung experience mo, share mo kasi sabi nga niyan,
Sharing is caring. Oo. Parang ano parang luto na ayaw sabihin yung secret recipe. Tuturo sila, hindi tuturo lahat. Oo. May skip na isang step, gano'n. Hindi naman ganun yun. Kasi lahat naman ng yun nasa YouTube eh. Sige, gagawa ako ng about sex reverse. Na kayo ng order? Dito rin lang po. Minsan sales ako sa marketplace. Pero tinanong mo sa kanila kung sex reverse. Hindi daw. Hindi sex reverse. Oo, tapos sabi O kaya niya, sila na dumami. tapos sabi ko, gusto ko po sex reverse, saan po nakakabili? Yung iba kasi ayaw, kasi hormone yan eh. Mm-mm. Yung iba ayaw nila. Ay, hindi na, wala na ngayon gumagawa niyan dito. Sabi, Sabi, ako naman, siyempre, papaniwalaan mo. Sabi ko nga kung sa Batangas alam ko sa Batangas nakakuha ng sex reverse. Sabi ko, tatravel ko yun kahit konti. yun na lang yun na lang hormone ang bilhin mo. Opo. Ikaw na lang magpatak. Kasi po yun, kailangan ko po talaga yung Sir Buddy kasi yung concept nito, pagka may sex reverse tayo dito, diba 1,000 na tilapia yun, sex reverse yun. Kahit hindi ko na sila harvest. Kasi hindi naman yun mga anak, ubusin na lang yun ng guest kakabinwit. O tapos pwede ako maglagay dyan ng portion ng net, nandun naman na ulit yung maliliit na fingerlings. Bali, dagdag na lang ako ng batch. Pwede ko yung gawin 3 beses bago ako maglinis ulit ng pond. Pero ito po kasi ang problema, pagka napalampas mo siya ng 4 months, so dadami na yung fingerlings. Dadami, mga anak na eh. Opo, pagka may naminwit, ang unang Yung maliliit. kumagat sabi, siyempre Yung parang maliliit. pangit na, hindi na siya Once na naging active na yon, hindi na yun lalaki. Kasi concentrate na sila sa pag-anak. Hindi na yung pagpapalaki ng katawan. Opo. Pagka nanganak na sila, Magbubuntis na, yun na yung ano nila eh. Kaya yun na nga po to, may mga itlog na sa tiyan. Sabi ko hindi naman na to, hindi na pati yan kumakain ng madami. Sir Buddy, yung kikitain mo dito sa pad na to, 2 araw lang yun ni bahay. Totoo. Yung kikitain mo dito ng 3 buwan, o 2 araw lang ni bahay. Neto pa yun. Ito, kumbaga, bukod sa libangan, additional ano na lang po baga ito, yung ang tawag dyan, pwedeng attraction or Pero isipin mo, activity. nakadagdag naman ito sa ganda ng bahay. Opo, Kaya kailangan talaga rinirentahan. siya. Kailangan po talaga siya. Alam mo to, sir, ito mga pinatanim ko, tad-tad dyan dito, mga binunot namin. Magkakamali ka talaga eh, yung sa mga siyempre bago pa lang magla-landscape ka, tapos yun na nga, hindi pala siya bagay dito kasi natatakpan yung tinanggal namin yung iba. Later on nga gusto kong tanggalin rin ito lahat para buo lang yan. Yung bahay, no? O pagpipicture, buo lang siya. Oo. Ang kagandaan nito, nalilipat siya. Pwede mo Kaya siyang- ilipat? Oo. Hindi ko lang po alam dyan sa mga nara kung kaya. Sayang din eh. Pero tama po yung sabi mo sa akin, yung net. Yun sa bagay po, yung breeder lang naman nandun. Siguro papalabasin ko sila para magbilad lang. Tapos pasok sila kasi may mga kwartong 200 by 2 meters by 2 meters, nandun lang sila para makabreed talaga sila, ma-fertile yung itlog. Yung ininit ko po yung mga 1 month old hanggang pa 6 months. Ililipat-lipat ko. Ganda. Laki ginastos mo rito. Laki ginastos mo rito. Paunti-unti lang po. Yung dapat hindi dapat lagi kang may savings. Or lagi kang may emergency fund. Hindi tipong gagastos ka ng lahat. Halimbawa may butal-butal lang. Yun lang gagastusin. Tapos wag kang magpatrabaho na wala ka. Dapat halimbawa ganito, bakante kami. Lagi ako nandito, tsaka ako magpapatrabaho. Pero kung bilin-bilin lang ako, ang hirap din siya. Kasi minsan pala, kasi hindi naman tayo mga architect na meron ng yung plano na meron ng AutoCAD. O pagbisita mo ganun, gawa na. Tapos nagbago yung isip mo, dito pala yung pinto. Kasi minsan, dati nung drawing mo siya, ganito siya. Pagpunta mo, dapat pala nandito yung pinto nito. Doble trabaho. Kaya mas maganda yung nabibisita mo talaga yung
Kasi lahat ng tao mo dito, pati din sa mga livestock mo, ang nagsishoulder lahat itong accommodation. Opo. Si Black House namin, 1 year ROI na yun. Ito, Mas mabilis to. 1 year din. So, halimbawa si Black House, nag-invest ka ng 2.5. Kasi malayo yun eh. Oo. Yung pick up ko mismo, kinakargan ko ng materials, kaya napamahal siya. Pero kung dito, siguro baka mag-cost lang yun ng 1M. Kung dito, Itong bahay mo dito, ilang M to? mga 1. Sama na yung mga pan dyan. Oo. Mga 1.5. After a year, bawi mo na siya. Bilis, Sa bookings. Kaya okay din siya. Compare sa magne-negosyo ka na parenta na apartment. Kasi di ba po sa apartment, long term siya eh. 15 years bago mo siya ROI. Kasi monthly yung ano niya, sinilan. Na maliliit. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.